May kapwa technician po tayo na nagpasa sa atin ng iPhone 8 Plus no power. At ang kwento ng ating kapwa tech ay ipapa-bypass lang sana ang unit, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay bigla na lang daw po nawalan ng power ang unit. Kaya to the rescue po ang inyong lingkod. Sa aking pagsasaliksik sa iPhone ay napag-alaman ko po na short to ground ang motherboard. At napansin ko rin po na may damage na rin ang battery terminal. Kaya ang una ko pong ginawa ay tinanggal ko po muna ang battery terminal para mapalitan na rin. At the same time ay ma-check ang ilalim ng battery terminal. Kung hindi po ba sunog dahil naka-encounter na rin po ako before na sa ilalim pala ng battery terminal ang problema. At nang ma-confirm ko po na wala naman pong problema sa ilalim ng battery terminal, ay ang next naman po na ginawa ko ay inisa-isa ko pong i-check ang linya ng VBAT to make it sure kung hindi po ba sa VBAT line ang nagsushort. Gumamit po ako ng Rosenflux upang alamin kung saan po ang eksaktong component ang posibleng may problema. Pero sa kabila po ng aking effort ay hindi ko pa rin po matukoy kung saan nagkukubli ang sanhi ng problema. At para mas mapadali at mapabilis ang aking paghahanap, ay minabuti ko na rin pong gumamit ng thermal camera. At tulad ng aking inaasahan, ay nakita ko po agad ang lokasyon kung saan ang may hindi normal na temperatura. At nang i-check ko po sa schematic diagram para malaman kung anong piyesa po yung umiinit, ay nalaman ko po na nasa area po ng signal yung piyesang umiinit. Then gamit na naman po ang Rosenflux, ay natukoy ko po na ang exact component na umiinit ay ang 2G IC. And after ko naman po matanggal ang 2G IC, ay finally, nawala na rin po ang short to ground sa ating motherboard. Kaya naghanap po ako agad ng pamalit doon sa tinanggal kong battery terminal kaganina. Para matest ko na rin po kung magpapower na po ba ang iPhone 8 Plus na ipinasa po sa atin ng kapwa kong technician. Buti na lang ay hindi na po ako nahirapan maghanap dahil may nabili po akong motherboard ng iPhone X kagahapon at dahil magkapareho naman po ang battery terminal ng iPhone 8 Plus at iPhone X ay hindi na po ako nagpatumpik-tumpik pa at agad ko na po itong ikinabit sa ginagawa kong iPhone 8 Plus. Bago ko nga po pala kakabitan o lalagyan ng supply ang motherboard, ay dinouble check ko po muna ito kung 100% na po bang walang short to ground ang ating motherboard para hindi po masunog ulit ang ating battery terminal. Dahil sayang naman po ang ating effort kung masisira din ulit ang ating ipinalit. And as you can see po tulad po ng aking inaasahan, ay bumalik na po ang power ng iPhone 8 Plus at ang next na lang pong gagawin ko ay palitan yung 2G IC at i-bypass po ang unit para ready to use na po ang iPhone 8 Plus na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito po ang inyong lingkod, Yuritech at your service.